Hello mga kaulam! Kingfish biryani nga tayo ngayon pero nagtaka ako kung bakit sobrang nipis at sobrang liit ng isda tapos ang dami-dami ng kanin. Alam nyo ga mga kaulam na inireklamo ko talaga sa binilhan ko yung biryani fish biryani na aking inorder dahil naka-bold letters pa sa order ko na not spicy. Tapos yung pinakaibabaw lamang ng kanin, mga kaulam, yung kulay puti at kulay yellow na kanin, yan lamang talaga mga kaulam, maliit na portion na yan, ang hindi spicy. Tapos ang nasa gitna na niyan, simula sa gitna hanggang ilalim ng kanin, ay puro sili na green na ginayat-gayat nila. Kaya nagtaka ako, sabi ko, ano to? Ano ga ere? Prank? O talagang ganito talaga sila. Naalala ko pag ang mga Indian nag-o-order mga kaulam, talagang gusto nila maraming sili. Ako, sanay na sanay sa akin ang restaurant na ito na pag nag-o-order ako, laging naka-bold letters yung not spicy. Tapos ang ginawa ko mga kaulam, pinicturan ko talaga yung pinakagitna ng kanin at saka hanggang ilalim na puro green na sili. Tapos isinend ko sa restaurant. Sabi ko sa kanila, sabi ko, nag-request ako ng hindi maanghang. Nakita nyo mga kaulam, inamuyan ko pa yung isda dahil yung pinakagitna ng isda, parang hindi na talaga siya sariwa. Nagtaka ako sa restaurant na ito, ipinakasuki nila ako talaga mga kaulam. Tapos parang pumalpak sila sa akin ngayong araw na ito. Ito yung restaurant mga kaulam na binibilhan ko ng sobrang sarap na chicken biryani. Tapos tumaas sila na, dati 14 lamang ang kanilang order, tapos ngayon naging 17 dirhams na. Sabi ko okay lang na tumaas, pero hindi ko in-expect na sobrang liit talaga ng isda. Tapos, ayun nga, puro sili. Papasensya na mga kaulam, ilang beses natutumba ang aking cellphone dahil nakapatong lamang sa maliit na box. Malikot yung nasa harap ko na teacher na ewan ko baga kung anong ginagawa, sobrang likot. So, ang ginawa ko mga kaulam, pinicturan ko yung sili na tinanggal ko. Napamangha talaga mga kaulam ang mga teachers kung bakit sobrang dami nga naman talaga ng sili na nakalagay na halos umusok naman talaga ang bibig ko sa sobrang anghang nung nasa bandang gitna. Tapos hindi ko talaga siya naubos, ibinigay ko sa co-teacher ko na sobrang hilig naman ng co-teacher ko sa maanghang. So, kinain niya, yes mga kaulam, ganyan kaming magkaka-co-teacher, kumakain kami ng tira ng isa't isa. Pero ibang kutsara naman syempre ang ginagamit namin. Ewan ko, hindi kami nandidiri sa isa't isa dahil siguro anim na taon na kami magkakasama, tapos talagang parati kami magkakasalong kumain. Tapos ang ginawa ng kaulam ng restaurant, pinadalhan ako ng kanin. Pinapalitan daw nila, kanin lamang ang ipinadala. So, yung ginawa ko, meron akong isang co-teacher na hindi pa kumain. Ibinigay ko sa kanya yung kanin, pero wala nang isdang kahalo. Pero mga kaulam, ang biryani, kahit walang isda o kahit walang yung manok, yung kanin na yan, pwede nang kainin ng yun lamang dahil may yung kanin timplado talaga ng biryani. Excited pa naman akong umorder ng kingfish biryani, pero talagang nagulat ako dahil ang kingfish na kanilang niluto, first of all, hindi sariwa. Yung alam niyo yung medyo may kaunting amoy yung pinaka-tiyan. Pinilit ko na lamang yung bandang gilid, yung hindi sa tiyan. Tapos, bukod doon, alam mo talagang, aywan ko mga kaulam, dahil ako'y magtitinda ng isda at saka ako'y talagang paborito kong isda. Alam ko talaga, pag ang isda ay hindi sariwa, kahit maraming spices pa ang ilagay mo. Pero dahil gutom nga ako at wala pa kaming breakfast at kami ay may meeting after that, ay talagang ginawan ko na ng paraan na makakain ako at saka mabusog. Dahil alam ko pagdating ko sa bahay mga kaulam, hindi na ako makakakain pa ulit dahil nga, late na. Ayun, natumba na naman ang cellphone. Tinatanong nila ako kung anong o-orderin ko. Sabi ko mag-order ako ng fish biryani. Ayaw nila mag-order ng fish biryani at mahal daw. Sabi ko kahit mahal, basta alam ko mabubusog ako. Pero mga kaulam, may mga araw talaga siguro na kahit yung mga nagtatrabaho sa restaurant, parang hindi din maganda yung araw nila. So naiintindihan ko mga kaulam na sila din, meron din silang mga araw na masama ang gising o masama ang araw nila. So, ang inireklamo ko na lamang, sabi ko, bakit ganito? Sabi ko sa kanila, ang in-order ko not spicy, pero ang ipinadala nyo sa akin puro sili. Siyempre mga kaulam, hindi pwedeng hindi ako magrereklamo dahil nagbabayad tayo ng tama mga kaulam. Tapos gutom na gutom tayo, kailangan natin kumain ng maayos. So ako dyan panay ang paliwanag sa mga co-teachers ko dahil nagmi-meeting kami tungkol sa lesson. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman ninyo, nakababalik lang namin sa school galing sa almost 2 months na online class. Diyan mahahalata ninyo na parang pinipispis ko na lamang yung ibabaw, hinihirang ko na lamang yung kanin na hindi maanghang.
para masatisfy ko ang sarili ko mga kaulam. Wala akong, parang nasa isip ko ng oras yan, wala akong choice, kailangan kong kumain dahil sobrang gutom, may meeting pa kami, tapos magbibiyahe pa ako pa uwi ng bahay, hindi biro din ang biyahe dahil nga may mga kasama kaming estudyante sa school bus, ihahatid mo na yun isa-isa bago pa ihatid ang mga teachers. Nung oras na ako makakarating ng bahay dyan, siguro mga 5:30 na ako makakauwi ng bahay. Pagkagayong oras mga kaulam, hindi na ako nakakakain. Ano lamang ako, pika-pika sa bahay pagdating. Kunyari, isang boiled egg, ganyan. Hindi ako pwedeng kumain talaga ng marami sa gabi. Kaya pag alam kong gagabihin ako ng uwi, nakain na ako sa school. Minsan may baon ako, minsan wala, kaya nag-o-order ako. Kaya naman ako tinatamad magbaon mga kaulam dahil hindi namin nagagamit ngayon ang aming microwave dahil nandoon sa place na hindi kami pwedeng pumunta. Dahil may mga restrictions pa sa school kung anong area ang pwede namin gamitin at hindi namin pwedeng gamitin, nasa taas ang aking microwave, hindi ko talaga magamit. Ako mga kaulam, tamad akong kumain pag ang pagkain ay malamig. Depende kung kailangang iinit. Ewan ko, basta pag lunch mga kaulam, gusto ko talaga ang pagkain mainit. Gusto ko ang pagkain freshly cooked. Dahil naku po, Diyos ko,